Sa isang lungsod na matagal nang nabalot ng politika, isang bagong pangalan ang biglang sumulpot. Vico Sotto. Isang batang alkalde na tila kumakalaban sa lumang sistema. Pero sino nga ba talaga siya? Ang kanyang pagiging matatag laban sa katiwalian, totoo bang mula sa puso? O may mas malalim na dahilan na hindi pa alam ng nakararami? Sa likod ng kanyang ngiti, may tinatagong sikreto ba? Sa bawat desisyon niya, sino ba talaga ang kumukontrol? At bakit tila maraming natatakot sa kanyang pangalan? Ang tanong, siya ba ang sagot sa pagbabago? O bahagi lamang ng mas malawak na laro ng kapangyarihan? Ito ang kwento ni Mayor Vico Sotto, ang alkalde na pinupuri ng marami, ngunit kinatatakutan ng ilan. Victor Maria Regis Nubla Sotto, o mas kilala bilang Vico Sotto. Ipinanganak noong Hunyo 17, 1989. Siya ngayon ang ika-12 na alkalde ng Pasig mula pa noong 2019. Bago rito, nagsilbi muna siya bilang konsehal ng lungsod mula 2016 hanggang 2019. Mula sa kilalang pamilyang Sotto, inakala ng marami na susunod siya sa yapak ng kanyang mga magulang. Si Vic Sotto, isang batikang aktor, at si Connie Reyes, isang kilalang aktres. Pero iba ang pinili ni Vico. Sa murang edad pa lamang, may kakaibang hilig na siyang ipinakita. Hindi sa kamera, kundi sa pamahalaan. Nag-aral siya ng political science sa Ateneo de Manila University at nagtapos noong 2011. Hindi siya agad sumabak sa politika. Nagturo muna siya ng social science sa Arellano University bago pa man tuluyang tumuloy sa mas malaking laban. Noong 2016, sa unang pagkakataon, tumakbo siya bilang independent candidate para sa konsehal. Marami ang nagulat, pero siya'y nanalo. Isang malinaw na pahiwatig na may naghihintay na mas malaking papel para sa kanya. Taong 2019, dito nagsimula ang tunay na pagbabago. Hinarap niya si Mayor Bobby Eusebio na halos 3 dekada nang hawak ng pamilya ang Pasig. At sa labanang iyon, nanaig si Vico. Ang kanyang kampanya laban sa korupsyon at panawagan para sa mas mahusay na serbisyo nagbigay ng pag-asa para sa Pasigueño. At mula noon, naging tampok siya sa media. Lalo pang tumibay ang kanyang pangalan nang pamunuan niya ang Pasig sa gitna ng pandemya. Ang mabilis at sistematikong tugon ng kanyang administrasyon hinilala ng marami. Pero sino nga ba talaga si Vico Sotto? Sa kabila ng kanyang batang edad at simpleng anyo, dala niya ang isang matinding hamon. Ang wakasan ang lumang sistemang matagal nang nakaugat sa lungsod. Ngunit sa bawat hakbang niya, may mga tanong na nananatili. Makakaya ba niyang baguhin ang tradisyon ng politika? O siya man ay magiging bahagi rin ng parehong siklo? Taong 2016, sa murang edad, pinasok ni Vico Sotto ang politika at tumakbo bilang konsehal ng Pasig. Hindi siya kabilang sa malalaking partido, kundi isang independent candidate na may dalang kakaibang paninindigan.
Ngunit hindi naging madali ang kanyang unang termino. Sa loob ng konseho, matindi ang naging pagtutol sa kanyang mga panukala. Subalit sa kabila nito, hindi siya umatras. Dito niya isinulong ang Pasig Transparency Mechanism Ordinance, isang batas na nagbibigay karapatan sa mga karaniwang mamamayan na makita ang mga pampublikong dokumento mula sa kontrata hanggang sa pondo ng gobyerno. Isang makasaysayang hakbang dahil ito ang naging unang lokal na bersyon ng Freedom of Information Law sa buong Metro Manila. Pero ang tunay na hamon dumating noong 2019. Tumakbo siya bilang alkalde ng Pasig. Sa pagkakataong ito, hindi na simpleng ordinansa ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng buong lungsod. Bitbit ang kanyang Big V agenda, ang tinatawag na Big Five. Isinulong niya ang mga programang nakasentro sa kalusugan para sa lahat, sapat na gamot at maayos na serbisyong medikal sa bawat barangay. Ang pabahay, isang tahanan para sa bawat pamilyang Pasigueño at paggalang sa karapatan ng mga informal settlers. Ang edukasyon, mas malinaw at mas madali ang proseso ng scholarship. Ang pakikilahok ng mamamayan, bawat proyekto at desisyon ng lungsod dadaan sa konsultasyon ng publiko. At higit sa lahat, laban kontra korupsyon. Sa kanyang kampanya, ipinangako niya ang pagtatag ng Government Efficiency and Anti-Corruption Commission, isang anti-corruption hotline, at ang pagbabantay ng mga NGO sa bawat proseso ng bidding ng gobyerno. Para kay Mayor Vico, ang data-driven governance ang susi. Mga desisyon na nakabatay sa datos, ang tinatawag na Big Five. Isinulong niya ang mga programang nakasentro sa kalusugan para sa lahat, sapat na gamot at maayos na serbisyong medikal sa bawat barangay. Ang pabahay, isang tahanan para sa bawat pamilyang Pasigueño at paggalang sa karapatan ng mga informal settlers. Ang edukasyon, mas malinaw at mas madali ang proseso ng scholarship. Ang pakikilahok ng mamamayan, bawat proyekto at desisyon ng lungsod dadaan sa konsultasyon ng publiko. At higit sa lahat, laban kontra korupsyon. Sa kanyang kampanya, ipinangako niya ang pagtatag ng Government Efficiency and Anti-Corruption Commission, isang anti-corruption hotline, at ang pagbabantay ng mga NGO sa bawat proseso ng bidding ng gobyerno. Para kay Mayor Vico, ang data-driven governance ang susi. Mga desisyon na nakabatay sa datos, hindi sa palakasan o sa kapritsyo ng mga nasa kapangyarihan. At noong eleksyon 2019, isang makasaysayang pangyayari ang naganap. Tinalo nga ni Vico Soto si Mayor Bobby Eusebio at tuluyang winakasan ang 27 years sa political dynasties. At noong Hulyo 2021, inanunsyo ni Vico ang kanyang muling pagtakbo bilang mayor ng Pasig para sa halalan 2022. Kung noong 2019 ay wala siyang running mate, sa pagkakataong ito, pinili niya si Robert Jaworski Jr., dating kinatawan ng Pasig, bilang kanyang katuwang para sa pagkabise-alkalde. Magkasama silang tumakbo sa ilalim ng bandila ng Giting ng Pasig, isang kampanya ng tapang at paninindigan, at muli nanaig sila. Subalit, 6 na buwan matapos ang kanyang muling pagkahalal, muling nagulat ang marami. Nagbitiw si Mayor Vico
sa Aksyon Demokratiko. Ang dahilan, ayon sa kanya, nagbago na ang direksyon ng partido at hindi na nila pinapahalagahan ang parehong layunin at prinsipyo na kanyang pinaglalaban. Isang hakbang na muling nagpamalas ng kanyang paninindigan na hindi siya nakatali sa partido kundi sa kanyang prinsipyo. Samantala, noong Agosto 2024, muling yumanig ang pangalan ni Mayor Vico Sotto sa mundo ng politika. Isang higanteng kumpanya sa construction, ang St. Gerard Construction, ay nagbabalak magsampa ng kaso laban sa kanya. Ang dahilan, inakusahan ni Sotto ang kumpanya ng umano'y paggamit ng mga hakot protesters mula pa sa Quezon City, mga taong sinasabing binayaran upang dumalo sa kilos protesta laban sa kanyang 6 billion pesos na proyektong bagong City Hall. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kontrobersiya. Isang residente ng Pasig na si Ethel Mart Cruz ang naghain ng graft complaint laban kay Mayor Sotto at ilang opisyal kaugnay ng di umano'y pagbibigay ng tax discount sa kumpanyang Converge ICT. Ang paratang, isang 100% discount sa halagang 3.67 million pesos na multa noong 2022. Subalit agad itong itinanggi ng kumpanya. Wala anila silang natanggap na ganitong benepisyo. Kasunod nito, isa pang reklamo ang inihain sa ombudsman. Si Michelle Prudencio, isang Pasigenya, ay nag-akusa laban kay Sotto at ilang opisyal ng City Hall na lumabag umano sila sa Government Procurement Reform Act at sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang ugat ng kaso, ang sinasabing hindi na ipamahaging cash allowance para sa mga empleyado ng Pasig City Hall. Mga paratang na tila banta sa kanyang malinis na pangalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi matatawaran ang kanyang unang hakbang bilang alkalde noong Hunyo 30, 2019. Sa kanyang unang araw bilang ika-12 na mayor ng Pasig, inilabas niya ang unang executive order, ang pagbuo ng Pasig City Traffic Management Task Force na may tungkuling maglatag ng mga solusyon sa mabigat na problema ng trapiko sa loob lamang ng 45 na araw. At sa parehong kautusan, pinawalang bisa niya ang kontrobersyal na odd-even coding scheme ng nakaraang administrasyon. Isang patakarang doble ang pasanin sa mga motorista at tinawag ni Vico na magulo at hindi makatarungan. July 9, 2019, sa unang buwan pa lamang ng kanyang panunungkulan, humarap na agad si Mayor Vico Sotto sa isang mainit na issue. Sa harap ng Zagu Foods Corporation sa Pasig, may mga empleyadong nagpoprotesta. Pilit silang pinapalayas mula sa kanilang picket line. Pero dumating ang alkalde. Mariing ipinaalala ni Sotto sa pamunuan ng kumpanya na may karapatan ang mga empleyado na magpahayag at lumaban para sa kanilang paniniwala. Ngunit hindi doon nagtapos ang laban. Nobyembre 2019, muling sumiklab ang tensyon. Sa pagkakataong ito, sa Regent Foods Corporation naman, 23 na empleyado ang inaresto matapos makipagsagupaan sa mga gwardya at pulis habang nagpoprotesta laban sa di umano'y hindi makatarungang labor practices. Mabilis na kumilos si Mayor. Nanawagan siya sa kumpanya na sila ay hindi kriminal. Lumalaban lamang sila para sa kung ano ang tama. Higit pa rito, nangako ito magtataas siya ng pondo upang ipangpiyansa sa mga inarestong empleyado. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok dumating hindi lamang sa Pasig
kundi sa buong mundo. March 9, 2020, unang naitala ang lokal na kaso ng nakakahawang sakit noong pandemya sa lungsod. Mabilis na kumilos si Mayor. Ipinatupad ang mga alituntunin ng DOH at WHO. Contact tracing, disinfection, kanselasyon ng mga pagtitipon at ang pagbuo ng response teams. Pagkatapos lamang ng ilang buwan, idineklarang state of calamity ang Pasig matapos may maitalang pagkamatay at pagdami ng kaso. Sa ilalim ng enhanced community quarantine, ipinairal niya ang curfew, ngunit may malinaw na proteksyon sa karapatan ng tao. Mahigpit niyang tinutukan ang laban sa hoarding ng pangunahing bilihin, nagpatupad ng disinfection gamit ang drones at namahagi ng food packs at ayuda. Isinara ang City Hall sa karamihan ng empleyado, ngunit tiniyak niya na lahat ay patuloy na sasahod habang ang frontliners ay tuloy sa serbisyo. At nang sumapit ang hamon ng edukasyon sa gitna ng lockdown, naglaan si Mayor Soto ng 1.2 billion pesos upang mabigyan ng tablet at laptop ang lahat ng estudyante at guro sa pampublikong paaralan sa Pasig. Subalit hindi lang kalusugan at edukasyon ang pinairal niya, kundi pati rin ang transportasyon. Sa panahon ng lockdown, inilunsad niya ang libreng bus service para sa mga essential workers at ipinahiram ang mga bisikleta mula sa programang Pasig Bike Share sa mga frontliners. Nakatuon din ang kanyang atensyon sa isa pang usapin, ang ilegal na operasyon ng mga pogo. Pebrero 23, 2020, inutos ni Mayor Vico ang pagpapasara ng Fu Yuan Ji, isang restaurant na naglilingkod sa mga empleyado ng pogo. Ang dahilan, nagbukas ito ng walang kaukulang permit mula sa lungsod. Subalit higit pa sa kanyang paninindigan, kinilala rin sa buong mundo ang kanyang laban kontra katiwalian. Taong 2021, mula mismo sa United States Department of State, si Mayor Vico Soto ay kinilala bilang isa sa 12 International Anti-Corruption Champions Awardees, isang prestigyosong parangal na ibinibigay sa mga leader na nagtataguyod ng integridad at tapat na pamamahala. Isang karangalang hindi lamang para kay Vico, kundi para sa mga Pasigueño at para sa lahat ng Pilipino na naniniwala pa ring posible ang isang gobyernong malinis at totoo. Samantala, bago pa man siya manumpa bilang alkalde ng Pasig, agad nang nagbigay ng kakaibang mensahe si Vico Soto. June 17, 2019, sa mismong ika-30 years na kaarawan niya, isang taga-suporta ang nagpakabit ng malaking tarpaulin, bumabati sa kanya bilang bagong halal na mayor. Ngunit ilang araw lang matapos ito, nagulat ang marami. Sa halip na pasalamatan, dumiretso sa Twitter si Mayor Vico at hiniling na alisin ang tarpaulin. Maliwanag ang kanyang pahayag, hindi niya hahayaan na gamitin ang kanyang pangalan o imahe para sa politikal na propaganda. At dito pa lang, ipinakita na ni Mayor Vico ang kanyang paninindigan laban sa tinatawag na celebrity treatment sa mga politiko. Ngunit kasabay ng mga papuri, dumarami rin ang mga mata na nakatuon sa kanya. Mga pwersang hindi natutuwa sa kanyang paninindigan, mga interes na kanyang natatapakan. Sa kabila ng lahat ng hamon mula sa protesta sa lansangan laban sa malalaking korporasyon, pandemya, intriga at bantang politikal, isang bagay ang hindi nagbago: ang kanyang paninindigan para sa taong bayan.
Si Mayor Vico Soto ay naging simbolo ng bagong uri ng pamumuno. Isang pamumunong hindi nakatali sa pangalan, sa kasikatan o sa makinarya ng tradisyon. Isang pamumuno na tapat, bukas at nakabatay sa tunay na serbisyo. May mga komisyon, may mga umayaw at may mga lumaban sa kanya. Subalit, higit na marami ang naniwala at sa bawat taong kanyang naabot. Mula sa estudyanteng nabigyan ng tablet, manggagawang ipinaglaban ang karapatan, hanggang sa pasyenteng nais mailigtas sa gitna ng pandemya. Naging buhay na patunay siya na posible ang pagbabago. At dito, humahantong ang ating kwento. Hindi sa katapusan, kundi sa simula ng mas malaking yugto. Dahil sa bawat leader na tulad niya, muling nabubuhay ang pag-asa. Maaari palang magkaroon ng gobyernong tunay na nasa panig ng tao. Maaari palang manaig ang kabutihan laban sa lumang sistema. At sa isang lungsod na tinatawag na Pasig, nagsisimula ang isang himagsik na walang armas, kundi katapatan, malasakit at tapang. Si Mayor Vico Soto, hindi lang isang alkalde, kundi isang paalala na ang pagbabago hindi pangarap. Ito ay posible at ito ay nagsisimula sa isa.